Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Out kay Ace Manalo. Shout out kay Lars. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Wow! Nanguna si Mingyu sa pag-atake, at maaaring direktang salakayin ng isang agos ng tubig ang Aaron. Sa likod niya, libu-libong mga master ang sabay-sabay na naglunsad ng pag-atake ng Freneng, at gusto ng puwersa na wasakin si Han Sanchen sa mismong lugar. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling iyon, nang si Han Sanchen ay malapit ng lumaban, daan-daang gintong ilaw ang biglang tumawid ng ilang metro sa harap ni Han Sanchen. Sa oras na iyon, ang mga tila mabangis na pag-atake ay nawala sa isang iglap, at ang hindi may iwasang suntok ni Mingyu at ng iba pa ay tuluyang nawala. Nagulat si Mingyu. Sa pagbabalik tanaw sa lugar kung saan nagbuga ng gininto ang liwanag, siya ay puno ng pagtataka. Patriarch Pei, ano ang ibig mong sabihin? Oo, sa pinakakritikal na sandali na ito, kumilos si Peigo at ang iba pa, ngunit ang kanilang layunin ay hindi si Han Sanchen, ngunit ang talikuran ang kanilang sarili at ang iba. Ito ay isang mahirap na desisyon. Tumingin si Peigo kay Mingyu, hindi ko gustong maging kalaban mo, kaya nagpadala ako ng mga tropa para tumulong, ngunit ayaw kong maging kalaban ni Han Sanchen, kaya hindi ko ginawa ang lahat ng aking makakaya. Panipi, ngunit palaging gumawa ng isang tunay na desisyon. So, ito ang desisyon mo, Patriarch Pei. Sumimangot si Mingyu at galit na sinabi sa malamig na boses. Sa iyong pananaw, ito ay pansamantalang pagtalikod. Gayunpaman, sa aking pananaw, ito ang pinal na desisyon na hindi pa nagagawa hanggang ngayon. Sinabi ni Peigo, pinili ko si Han Sanchen bilang kaibigan ko. That is to be enemies with US. Patriarch Pei, don't blame me for not saying something pangit ahead. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagiging kaaway natin? Malumanay nang umiti si Peigo, alam kong mayroon kang milyon-milyong sundalo, at ang iyong puwersa ay tumagos sa maraming lugar. Ang pagiging kaaway mo ay tiyak na isang kapahamakan para sa pamilya Pei. Huwag mong sabihin gusto kong paunlarin ang kapangyarihan ng pamilya Pei. Kahit na gusto kong protektahan ng pamilya Pei ang sarili nito, maaaring ito ay isang labis na pag-asa. Tama ba ako, Mingyu Ningmei? Dahil alam ni Patriarch Pei ang mga pusta, bakit niya siya ipagkanulo ng ganito? Magkasama, ikaw at ako ay tiyak na mangibabaw sa lupain ng angkan ng demonyo sa hinaharap. Noon, mas madali para sa iyo na ibahagi sa aking Panginoon. Kung gayon kailangan mong mabuhay sa panahong iyon. Humalaklak si Peigo at umiling, laging may mga pagpipilian sa buhay. Minsan tama ang pagpipilian. Ang isang baboy ay maaaring pumunta sa langit na nakatayo sa hangin, ngunit kung minsan ang pagpili ay mali, at mula noon ay mahuhulog ito sa kalaliman, magpakailanman. Sa tingin ko si Han Sanchen ang hangin. Siya ay isang tao lamang, at ngayon siya ay isang taunang general. Namumuhunan ka sa kanya, Patriarch Pei. I take the liberty to say, are you crazy? Napangiti si Pei Clan at umiling. Siyempre, hindi siya baliw. Pinagmamasdan niya si Han Sanchen mula nang magsimula ang labanan. Oo, sa kanyang mga anak, si Xiaoqi ay talagang hindi niya kinikilala, na walang masabi. Ngunit hindi ito nangangahulugan na tuluyan na niyang papansinin si Xiaoqi. Pagkatapos ng lahat, siya ay palaging ang kanyang sariling anak na babae. Maaaring hindi nakikinig si Peigo sa kanyang mga salita, ngunit talagang imposibleng hindi ito banggitin sa kanyang puso. Sa paglalim ng labanan at unti-unting pagtaas ng pangunawa, nakilala ni Peigo ang mga salita ni Xiaoqi mula sa kanyang puso at mas pinahahalagahan ang kakayahan ni Han Sanchen. Gayunpaman, ang kapangyarihan ni Mingyu at ng iba pa ay napakalakas kaya napilitan siyang sugpuin ang panloob na pagnanasang ito.
Kailangan niya ng dahilan para kumbansihin ang sarili na kumawala at kumawala sa mga tanikala na ito. Ang 5 elementong Godstone at Pangoax ay naging pinakamahalagang susi. Nang malaman niya na si Han Sanchen ay mayroon pa ring gayong mga Diyos sa kanyang mga kamay, halos gumawa ng sariling posisyon si Peigo habang ginulat ang langit at tao. Sa partikular, kahit na ang masamang tao tay, isang sinaunang mabangis na hayop, ay tumayo upang determinadong protektahan ang Panginoon sa oras na ito, naganap na nagtanggal ng lahat ng pagdududa sa kanyang puso. Bilang isang sinaunang mabangis na hayop, ang masasamang mata ko ay hindi na makababalik. Kaya, siya ay dugo lamang ng sinaunang mabangis na hayop, bakit hindi maglakas loob na tumaya sa lahat? Wala bang magandang kasabihan? Bobo ka man talaga, pero ang ihip ng hangin, nakikita mong nasa langit ang ibang baboy, kailangan mong sumama. Kung hindi mo man lang masundan, ano ang magagawa ng taong hindi man kasing husay ng baboy sa buhay na ito? Patriarch Pei, nakita mo si Han Sanchen na may palakol na pango at 5 elemento ng bato ng Diyos, kaya naisip mo na nakakita ka ng magandang hita, hindi ba? Mingyu softly disdained a smile, huwag kalimutan, sabi ko, Parents Pangoax. Haha, ibaba mo ang kutsilyo mo, at sabay nating papatayin. Ang 5 elementong bato ng Diyos ay sa iyo. Paano na? Storytelling channel sa YouTube. Isipin mo, kung papatayin mo si Han Sanchen, wala na siya. Ikaw at tayo ay magkaibigan pa rin. Anong masama ang naidudulot nito sa iyo? Sa kabaligtaran, kung tumaya ka kay Han Sanchen, ano ang magagawa mo kahit na lumabas ng buhay? You may have one of your helpers, but at the same time, you also made a big enemy. It's not difficult to choose between the two, I think. Hindi nagsalita si Peigo. Malinaw na may epekto ang mga salita ni Mingyu. Tumawa si Han Sanchen, Patriarch Pei, tila isang simpleng paghahambing, ngunit kailangan mong maging mas maingat. Natatakot ka sa lakas nila ngayon. Kapag may panguak sila in the future, mas lalo ka pa nilang susupilan. In the final analysis, hindi mo kaibigan yung in the future, kundi boss mo. Nang marinig ito, biglang nagising si Peigo na may biglang pagkagulat sa kanyang mga mata. Naisip niya ba ito? Naisip niya siguro, pero talagang naloko siya sa mga sinabi ni Mingyu kanina lang. Huwag mong pakinggan ang kanyang kalokohan. Hindi kailanman nagkaroon ng ganitong puso ang ating Panginoon. Dahil walang ganoong puso, Patriarch Pei, tanungin mo siya, wala ba akong pango na palakol at 5 elementong bato ng Diyos sa aking kamay? Pagkatapos akong patayin, gusto mo si pango palakol, at gusto niya ng 5 elementong bato ng Diyos, at itanong mo, sa kanya kung payag siya. Nagpatuloy si Han Sanchen sa pagpapaganda. Tumingin si Pei Gumeng kay Mingyu. Halatang hinanap niya talaga ang sagot dito sa Mingyu ayon sa sinabi ni Han Sanchen, kahit wala siyang sinabi. Nagmamadali si Mingyu, ngunit hindi madali ang pag-atake sa oras na ito, kaya kinailangan niyang tumingin kay Peigo at sinabing, wala akong karapatang makialam sa bagay na ito. Maaaring pag-usapan ito ni Patriarch Pei sa ating Panginoon sa oras na iyon. Tingnan mo, Patriarch Pei, may nagsimula ng tumanggi sa iyo. Sa tingin ko, sa edad mo, dapat mong malaman kung paano makilala ang mga pekeng kagandahang asal. Nagpatuloy si Han Sanchen sa pag-arko ng apoy. Tumanggo si Peigo, ngunit hindi pa rin nagsasalita, ngunit alam ni Mingyu na nagdagdag ng panggatong si Han Sanchen sa apoy at nagtagumpay. Huwag kang mag-alala, Patriarch Pei, dahil tinutulungan mo si Han sa panahong ito, hinding-hindi ka pakikitunguhan ni Han ng masama. Bigyan mo lang ako ng 3 araw para sa iyong paglilinang, at pagbutihin kita kahit kalahati man lang. By the way, you can also enjoy such special training. Bukod dito, may mga narinig akong ilang bagay. Sa ganitong paraan, hindi kita bibigyan ng anumang opisyal na posisyon kapag oras na para mahulog ka sa lungsod. Ikaw ang magiging honorary city lord sa hinaharap. Maaari kang makapasa ng kahit ano nang hindi nagpapaalam sa iba, maging ang garrison. Halatang nabigla si Peigo nang sabihin niya ito. Hindi niya inaasahan na mag-aalok si Han Sanchen ng mga ganoong kondisyon na nagpapasaya sa kanya sa sandaling ito. Ang una ay nauugnay sa kanyang sariling mga interes, na hindi na kailangang sabihin. Halos isuko ng huli ang karamihan sa pag-eehersisyo sa kanan ng lungsod, at tuluyang nawala ang kanyang ngipin sa harap ng mga puwersa ng pamilyang Pei sa oras na ito.
Lalo na yung nakaka-garrison. Malaki ang ibig sabihin yan. Patriarch Pei, sa oras na iyon, may mga elite na tropa ko na nakatalaga sa lungsod. Kung may gustong lumaban sa iyo, babantayan ka ni Han Sanchen ang bibig mo. Hindi mo na kailangang gumastos ng maraming pagsisikap. Kung gusto mong magpadala ng tropa, maaari kang magpadala ng tropa anumang oras. Isipin mo, saan ako makakahanap ng ganoong kagandang bagay? Bumagsak ang mga salita ni Han Sanchen, at nakita niya si Pei Gu na nakatingin sa kanya ng may pagkasabik. Oo, kahit na may isang pag-atake ng kaaway sa oras na iyon, kinakailangan na. Kumagad sa matigas na buto ng lungsod. Sa oras na iyon, pipigilan ni Han Sanchen ang kanyang lalamunan para sa kanyang sarili. Ngunit sa turn, ito ay parehong nakakasakit at nagtatanggol. Bukod dito, nakita niya ang husay ni Han Sanchen sa pagbabantay sa lungsod gamit ang sarili niyang mga mata sa oras na ito, at wala nang higit na nakakumbinsi kaysa rito. Sa pag-iisip nito, tumanggaw si Pei Gu. Patriarch Pei, galit na galit si Ming Yu. Ang pamilya Pei ay may halos 100,000 sundalo, at halos kalahati ng kanyang kasalukuyang tropa ay inilipat. Kung magrebelde sila kay Han Sanchen sa oras na ito, ang pagkubkob, naniniwala si Ming Yu, ay ganap na natapos. Lumingon si Pei Gu at tumingin kay Ming Yu, ano pa ang mayroon ang Dragon Elder? Kung may mangyari, sabihin ito sa lalong madaling panahon, at kung walang mangyari, magsisimula na ang ating digmaan. Ikaw, nagmamadali si Ming Yu, at si Pei Gu ngayon ay tila malinaw na determinado si Wang Ban na kainin ang bigat. Nasaan ang hukbo ng pamilya Pei? Malamig na uminom si Pei Gu. Oo. Sa paligid ng Pei Gu at sa ilalim ng lupa, halos 100,000 katao ang agad na nakiisa. Humayo ng armas, makinig sa aking mga utos, at protektahan ang 3,000 integridad ni Aaron. Oo, 10,000 tao ang sama-samang naginuman, at 10,000 armas ay agad na tumalikod sa Mingyu Army. Sa pagharap sa pagtalikod ng mga mapagkaibigang puwersa, maraming sundalo ang halatang hindi handa sa ilang sandali. Bukod sa pagkagulat, saglit silang nataranta. Ganito sila. Hindi ba totoo na ang mga master na kumubkob kay Han Sanchen sa langit ay ganito? Sa orihinal, ito ay nagtrabaho ng maayos, ngunit bigla itong naging kasalukuyang sitwasyon. Mahirap malaman kung ito ay matagumpay o hindi. Tinitigan ni Ming Yu si Pei Gu na may galit. Ang kanyang pagtalikod ay hindi masasabing ganap na baligtarin ang digmaan, ngunit hindi bababasa, ang epekto sa kanyang panig ay nakamamatay. Pei Gu, may daan sa langit. Kung hindi ka pupunta, walang pinto sa impyerno. Pumasok ka. Well, ikaw mismo ang pumili ng daan. Kung gayon dapat mong tiisin ang lahat ng kahihinatnan. Saan ito? Oo, sumagot ang lahat. Alisin ang mga taksil at patayin ang mga Koryanong magnanakaw. Oo, sa sandaling bumagsak ang boses, direktang pinangunahan ni Ming Yu ang hukbo. Sa halos parehong oras, si Pei Gu ay hindi natakot. Gamit ang isang kaway ng kanyang malaking kamay, pinangunahan niya ang hukbo upang salubungin siya. Han Sanchen, mayroon kang sapat na oras para magtanghal. Malamig na uminom si Pei Gu at direktang hinarap si Ming Yu. Sinugod din ng kanyang mga alagad ang hukbo ng Ming Yu. Sa loob ng ilang panahon, dalawang grupo ng mga lalaki at mga kabayo ang nag-away, at nag-apoy ang apoy sa lahat ng dako. Marahan na ngumiti si Han Sanchen, hindi na lumiit, at pinahihit ang kanyang mga kamay para humimok ng lakas. Ang yuwang ay lumaban sa marami, at ang wuxiang magic skill ay nilamon din ang marami, at ang natitirang Han Sanchen ay sinubukang i-absorb ang kapangyarihan ng mga pag-ataking iyon ng mag-isa. Ang malakas at mabangis na enerhiya ay direktang nagpapula sa katawan ni Han Sanchen. Para siyang isang bagay na inihaw na pula sa isang bakal na istant. Ang walang kamatayang itim na baluti ay parang pulang bakal din. Sakit, luha, apoy. Lahat ng uri ng sakit ay baliw na nagpapasigla kay Han Sanchen sa bawat ugat, kaya't ang kanyang buong mukha ay na-distort at mukhang labis na galit. Si Pei Gu ay walang oras para pakialaman ang mga ito. Sa kasalukuyan, ang tanging magagawa niya para kay Han Sanchen ay bumili ng sapat na oras para maglaro si Han Sanchen ng mag-isa. Nakikipag-away si Ming Yu, at sa oras na ito, hindi niya maiwasang bahagyang magambala ni Han Sanchen. Biglang nanlaki ang mata ni Han Sanchen. Ang langit at lupa ay nagbago, at ang kapangyarihan ng 5 elemento,
ikaw at ang iba ay mga nunal na langgam, basagin mo ito para sa akin. Magkahalong enerhiya ng katawan ang biglang sumabog. Boom! Parang baha bigla ang kapangyarihan ng 5 elemento. Pagkatapos ng maikling paghaharap sa lakas ng pag-atake ng 200,000 katao, dahan-dahan itong kumalat at sumulong na parang nagmamadaling tumawid sa isang dam. Sa huli, may patak, na nangangahulugan na ang dam ay ganap na nasa daan patungo sa kabiguan. Bang! Ang 5 elementong divine power ni Wango ay tuluyang nakalusot sa komprontasyon at direktang sumugod sa lupa tulad ni Tianwei. Kasabay nito, ang natitirang puwersa ng pag-atake ay biglang tumama kay Han Sanchen. Nang makita ito, ang masamang tao tay ay sumugod kay Han Sanchen. Kahit na ang makalangit na kapangyarihan ay sapat na malakas, ang kapangyarihan ng kaaway ay malinaw na hindi maliit. Kung ito ay isang simpleng pag-atake, kahit si Han Sanchen ay hindi sigurado na masisiguro nito na ang 5 elementong kapangyarihan ay ganap na makakabawi sa mga pag-atakeng iyon, at pagkatapos ay muling aatakehin ang kaaway. Sa makatuwid, ang diskarte ni Han Sanchen ay hahayaan kitang atakihin ako, ngunit hindi ka makakatakas sa aking pag-atake. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa isa't isa sa isang malawak na lugar maaari tayong magkaroon ng pagkakataon na lumikha ng pagkakataon para sa ating mga kapatid na mabuhay. Sa makatuwid, walang ibang pagpipilian si Han Sanchen. Kaya niyang tiisin ang pag-atake ng kalaban ng walang kamatayan, at handang lumaban kahit isang pagkakataon para sa kanyang kapatid. Pei Gu, tingnan mo, ito ang resulta ng iyong pagtalikod sa amin para sa isang tao. Ngayon, nakikita mo. Hindi man lang gusto ni Han Sanchen ang kanyang buhay. Pinagtaksilan mo ang kalungkutan. Malamig na ngumiti si Mingyu. Si Pei Gu ay natural na nakikita ang mga ito sa kanyang puso. Sa totoo lang, sobrang depressed din siya. Kung tutuusin, para saan ba ang sobra niyang ginawa? Hindi ba siya iyon, Aaron? Ang kabalintunaan ng Mingyu ay anggit ng pugad, ngunit ito ay isang bakal na katotohanan. Pero hanggang ngayon, nahihirapan siyang sumakay sa tigre. Binaliktad niya ang lahat. Paano magkakaroon ng anumang puwang para sa pagsisisi? Kung mabali ang iyong mga ngipin, kailangan mong lunukan ang mga ito sa iyong tiyan. Hindi nagsalita si Pei Gu, kaya kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang depresyon sa kanyang sariling pag-atake. Sa ilang sandali, marahas na inatake ni Pei Gu at paulit-ulit na pinatay si Minggayo. Madaling tumugon si Mingyu, at kahit isang mahinang ngiti sa kanyang mukha, Pei Gu, huwag mong sabihing hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Kung titigil ka ngayon, masisiguro kung walang nangyari noon. Ngayon napatay na natin si Aaron. Magkasama si Sanchen, at nasa oras pa rin ang lahat. Nag-alinlangan si Pei Gu. Sa wakas ay nagpasya siyang piliin si Han Sanchen. Bilang resulta, ang operasyon ni Han Sanchen ay talagang ginawa siyang napakalalim. Kung mamatay si Han Sanchen, mawawalan ng kabuluhan ang paghihimagsik na ito. Gayunpaman, bago siya mag-alinlangan, ang kapangyarihan ng 5 elemento ay ganap na umabot sa lupa. Sa isang malakas na pagsabog, ang pag-atake ni Han Sanchen ay sumabog din. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!